Good afternoon po sa lahat ng sa ating press conference. My name is Princess Maui, a vlogger and a member of the ACDIM. And I am also a member of EDSA Friday Group. Sir JM, kailan nga po tayo nag-start? August lang po yata, ano? June, yung EDSA Friday. June. So nag-first 2 months pa lang ang group namin. So the EDSA Friday Group is conducting a prayer rally and kwentuhan sa EDSA Shrine every Friday. Okay? Yung tipong labasan ng mga tao, so maraming, siguro yung objective para mapanood ng maraming mga nag-uuwian na kapag Friday. So, we started, I think, konti lang, wala pa nga yatang 10 yung members. So, eventually, tumami po kami, umabot kami na siguro hanggang 50. Hindi pa naman umabot ng 100 yung pumupunta ng EDSA Shrine. Pero tinigil po kasi kami doon dahil nga po privately owned yung EDSA Shrine. And I think it's owned by the CPCP. Pero despite na kami ay ganun lang kaunti, actually kumonti kami lalo nung nagkaroon po ng nung nagkaroon ng KOJC rally sa Liwasan. By that, I have to congratulate po the Maisug and even the KOJC for organizing such prayer rally na dumarami at libo naman po talaga dumadating sa Liwasan. And I'm also anticipating na libo rin tayo tomorrow. Pero alam nyo, kahit na kami hindi nakaka-100 sa EDSA Shrine, pinadalhan kami ng bata-batalyong pulis. It seems like mas threatened po ang palasyo sa EDSA Friday Group kaysa sa Liwasan na covered po left and right ng mga punong kahoy at ang likod po ay yung nasulog na post office. Yung harap lang po, yung medyo nakikita tayo doon, fortunately malakas yung sound system natin sa Liwasan. Now, kami po ay planning pa rin magtuloy-tuloy kahit iilan na kami sa EDSA Friday Group, regular po kasi may recall, ang tira ng iba sa amin ay may recall ang EDSA and parang takot sila sa EDSA. Parang ayaw nila makulit ang history na in-EDSA sila noon. Any sound advice from our resource person if we should continue or not our EDSA Friday Group? Alam niyo yung activity ron sa EDSA, ito kasi yung isa sa mga puntahan ng mga kababayan natin na gustong mag-express ng kanilang thoughts and opinion patungkol dito sa mga irregularities na ginagawa ng mga namumuno dito sa palasyo. Dahil hindi naman regular yung activity ng PAISO o ng KOJC dito sa Kamaynilaan, isa yung EDSA doon sa nagiging regular na puntahan ng mga kababayan natin tuwing Biyernes. Kaya wala akong nakikita na dahilan upang ipatigil yung activity dyan. Dahil yung mga nagpupunta naman dyan, voluntary, di ba? Voluntary yung kanilang pagpunta at doon nagkikita-kita ng mga kasama nating vlogger. At sa pamamagitan noon, nakakapag-express sila ng opinion, lumalabas yan doon sa mga bawat channels ng mga vlogger na nandoon sa EDSA. Kung makikita nyo, kahit po kaunti lang ito, pero napakalaki ng nare-reach nito pag lumabas na sa social media. At yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nandoon sa ibang bansa, dito lang umaasa doon sa mga sinusubscribe nila o sinusundan ng mga vlogger. Ang importante rito, hindi yung dami o konti. Ang importante rito, yung lumalabas na thoughts at opinion ng bawat ordinaryong mamamayan
na napipick up ng mga vlogger at inilalabas nila ito during live, di ba? Doon sa live nila, doon sa social media. Kaya kung mawawala ito, mawawalan din ng mga impormasyon yung mga kababayan natin, lalo na yung mga OFW abroad. Ano po? Thank you. Good afternoon po, ma'am and sirs. Here po. Here, Architect Butch Marlon from third floor. Anyway, I have two sets of questions. Una, darating po ba si Vice President Sara Duterte sa indignation rally bukas? At kung darating, saan po siya mag-attend? Sa Liwasang Bonifacio ba? Sa Davao City or sa Cebu? Okay. Yung mangyayari po kasi bukas na Luksang Bayan, ano po ito dito natin makikita kung sino po yung mga bababang leader. No, para po pangunahan ang taong bayan sa panawagan po natin. So far, wala pong declaration kung sino yung kumpirmadong darating. Kaya mas dapat po nating palakasin ang ating tinig bukas sa pamamagitan ng pagpapakita ng suporta sa Luksang Bayan. Dahil yung mga leaders po natin na yan, kapag nakita po nila na bukas po ay pupuntahan yan ng mayoryang Pilipino, palagay ko naman po yung mga leaders natin na yan, bababa po yung mga yan para pamunahan tayo. So, once again, Kuya Marlon, there is no confirmation that the Vice President of the Philippines will be with us by tomorrow. Pero hindi po natin sinasabi na pupunta o hindi. Pero once again, sabi ko nga, ang ating pong Vice Presidente marunong makinig yan, marunong makaramdam sa taong bayan. So, malalaman natin bukas doon sa bilang at lakas ng panawagan kay Marlon. Thank you. Sa mga previous, thank you for that answer. Sa mga previous na hakbang ng Maysog peace rally, kapansin-pansin ang hindi ho pagdalo ng ilang DDS legislators. May nakikita ba kayong dahilan kung bakit wala tayong nakikita na kahit sino man sa mga mambabatas na kilalang kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte ang hindi natin nakikita sa entablado ng hakbang ng Maysog? Anyone from our panel na may gusto sumagot? Ako po sasagot. Okay. So, dito po, ipinapakita lang po dito or inilalarawan po na dito sa hakbang ng Maysog, it is truly an organic movement of the people. Sabi nga po nung pahayag ng ating Vice Presidente noong mga nakaraan, tignan ninyo, meron ba kayong nakita na mga politiko sa hakbang ng Maysog? Wala po. So it is truly, once again, no, ito po yung representation ng mga Pilipino na nananawagan sa ating mamamayan. No? At kung ito po, palagay ko, kung dadaluhan ito ng mga kilalang kaalyado ng ating dating Pangulo, ilalabas po na sinungaling tayo para sabihin natin na hindi ito labanan ng politika. So para sa akin, maganda rin po siguro na yung madalas na, or yung hindi pagpunta ng ating mga allies, ng mga Duterte, is may pakita natin na wala pong lumilikod sa hakbang ng Maysog. Lahat po nung nakikita nyo sa mga harap natin, especially po kay Architect Butch, no, siya po yung mga nangunguna. Sila po yung mga conveners. No, tayo po yung nagre-representa sa taong bayan. So hindi naman po palagi dapat mga politikong tao. Pero once again, sabi ko nga, ang inspirasyon po ng hakbang na Maysog, ang ating punong Maysog, ang dating presidente ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte, dahil hinahanap po natin yung kanyang pamumuno na nabitin po tayo dahil sa pagtama ng pandemya. At dahil po nabitin tayo doon, nabuksan na po yung mata at kamalayan ng mamamayang Pilipino, na kaya naman pala natin magbago, kaya natin umasenso, bakit ngayon kabaliktaran po yung nangyayari?
So, yan po yung sagot ko, Marlon. Pero may dagdag pa ho, yung iba, pwede mong dagdag. May dagdag? Ayun po, si Direk. Meron po akong practical na sagot dyan. Kung ako mismo, tinawagan ko yung kaibigan ko sa Davao, sabi ko sabihin si Vice President na huwag nang lalabas dahil delikado buhay niya. Demonyo yung kalaban mo eh. Ba, mahirap na. Di ba? Bakit mo di ba sa chess, yung queen, pinoprotektahan mo yung queen? Dapat ganun din. Bakit mo ilalagay sa lahat ng mga ano? Ay, sa front, di, baka magulgul yan. Ibig sabihin ko ako, sinasabihin ko kaibigan ko, nasabihin kay VP Sara, na huwag siyang maglalabas. Di ba tama yun? Kasi anytime, baka matikok itong ating present na Pangulo, hindi tama-tama, Presidente si sabi ito. Yun lang po. Very practical. Good afternoon, si Pam ito ng Third Floor Studio. I'd like to address my question to former PIDEA agent Jonathan Morales. Sir, nagbukas ang sesyon ng Senado at muling magsasara na naman by September 27 yata. Gusto ko lang pong maitanong kung nag-reach out po ba sila ever sa inyo to update you kung nagkaroon na po ba ng committee report ang PIDEA Leaks hearing? And second, and is there any chance po na magkaroon ito or maituloy po sa another committee hearing sa Senado? And my second question is, yung pong mga impormasyon na binigay nyo kanina tungkol po sa pagkabalisa ng first couple sa mga kaganapan ng hakbang ng maisog, ng Friday group at kung ano-ano pang mga grupo na nagpapahayag ng kanilang disgusto sa kanilang pamamahala at hindi magandang pagpapatupad ng kanilang polisiya. Nakakakitaan niyo po ba ang isang Marcos Jr. ng manifestation na ito ay suicide para mangyari ang mga pangyayari niyo? Maraming salamat, Yusek Pam. Yung unang tanong, yung patungkol doon sa hearing, wala pa po akong natatanggap ng kahit na anong committee report. Pero kung babalikan ko po yung pinakahuli na matapos ako ipa-contempt ng Senado, ay narinig ko si Senator Bato na ipapatawag niya itong si James Kumar pagka gumaling na. Hanggang sa habang nakakulong na ako, nabalitaan ko na lang doon sa detention cell na nagkaroon ng pagbabago ng liderato. Pero yung pagbabago ng liderato na yun ay wala namang abiso kung yung Senate investigation tineterminate na. Wala pa naman. Kaya umaasa pa rin ako na dahil putol yung investigation na isinagawa ng Senado dahil hindi pa na ipapatawag itong si James Kumar at itong si Lisa Marcos na binanggit ni alias Picoy na nakaptured noong aming CCTV. At isinabit ko nga itong video doon sa Senado. Kaya yung bola nandun sa committee na hinahawakan ni Senator Bato. Ngayon po, patungkol naman po doon sa mga impormasyon na naibibad sa akin ng aking mga dating kasamahan na kasalukuyang nandoon pa, ito naman, sila mismo yung mga nakakakita doon sa mga ginagawa nitong post nila. At kinukumbinsi ko nga sila na kahit papano, bigyan ako ng kopya ng mga nila. Sigurado naman meron. Meron talaga. Ang problema lang nila, sabi nila nga, hindi naman kasi pareho tayo ng Ikaw kasi talagang lumalabang ka Kami, kahit papano, may umaasa kaming pamilya. Ngayon, kung tatanungin mo ako, kung itong si Bongbong Marcos ay may suicidal tendency, meron. Sapagkat
ang tao na nasa impluensya ng gamot o nagkaroon ng paggamit, dumadanas ito ng paranoia. Nagkakaroon ng delusion. Ito yung mga may naririnig na bulong, mayroong mga hinala. May mga hinala sa paligid, ultimong kahit na sino, pinaghihinalaan yan. Kaya, hindi lang iisang beses na ako'y nakahawak din. Nung ako'y criminal investigator, nung ako'y police, ilang homicide cases na ang nahawakan ko na ang mga biktima ay mga nag-suicide at ito, ang mga causes dito ay yung kanilang depression dahil sa paggamit ng illegal na droga. Agent Morales, being a former PIDEA agent, no? Since kahapon lumabas sa Congress si former Iloilo City Mayor Jen Babilog, dumaan ba o nahagip ba ng radar ng isang Agent Jonathan Morales ang pagkakasangkot sa droga ng isang Iloilo City Mayor Jen Babilog? Personal sa akin, hindi. Gawa ng doon sa, kung di ako nagkakamali, may mga regional offices kasi ang PIDEA. Pero sisiguraduhin ko na yan ay mayroong pangalan o record doon sa NDIS, kung saan din nandoon yung pangalan ni Bongbong Marcos. Anong NDIS? National Drug Enforcement System, pero iba na yung tawag nila, PORMIS. Ito yung itinatanggi nitong si General Lasso na wala yung pangalan. Posible yun. Agent Morales, yung narco-list na inilabas ni President Duterte during his time, how accurate is this? Gaano po ka-accurate mula naman sa Intel community and of course sa PIDEA, yung inilatag at inilabas na narco-list ni then President Rodrigo Roa Duterte? Ito yung mga yung nagmula doon sa sharing information ng mga intelligence unit. May mga validation naman na kinakandak diyan para masuportahan yung mga report na yan. At yung kasing report na nahawakan ni Pangulong Duterte, wala na po kasi ako doon sa PIDEA, kaya hindi ko rin matiyak sa inyo kung ano yung nasa likod o ano man nung mga listahan na yun. Pero of course, concern naman ho yung pakikipag-usap nyo sa mga kasama nyo sa Intel community. Ano po ang reaction noong mga panahon na yon, nung Intel community, nung inilabas ang narco-list o yung drug matrix ni PRRD? Ito po yung ang mga pinagkuhanan dyan, ito rin yung mga result ng mga trabaho ng mga mga galing sa ground. At yung mga listahan na yun, kasi hiningi ng presidente yun Hiningi ng presidente yun. At kung ano yung available na mga pangalan ng mga targets doon, yun yung mga na natanggap ng presidente. Yung ilan doon, naalala ko pa yung mga pangalan. Kasi ito yung mga nadaanan na trabaho namin. So walang duda na accurate yung inilabas na listahan ni PRRD? Accurate yun. Kung yun, galing mismo doon sa National Drug Information System. Last question po,
PIDEA Agent Morales. Sa nagaganap pong mga committee hearings and inquiries po na meron ng Congress ngayon, nakikitaan po natin sila ng pattern na pilit nilang ibabalik at isisisi sa administrasyon PRRD ang lahat ng kaganapan na meron ngayon, such as yung mga drug issues in the past and yung mga POGO issues na nangyayari ngayon, ibabalik nila sa kanya yan. Sa tingin niyo po ba magiging successful ang pagdinig ng Kongreso na mapababa ang isang PRRD or former President Rodrigo Roa Duterte or mabahiran man lang ang kanilang mga pangalan? Hindi. Kasi yung ginagawa doon, ano lang for media mileage lang Yung mga sinasabi doon, lalo na yung pagka-hashtag interrogator nitong mga kongresista, hindi magagamit na ebidensya ito Kasi unang-una, yung mga pamamaraan nila sa pag-extract na information, lumalabas under duress yung mga respondent. Paano mo gagamitin sa korte yung sapilitan mo lang na kinuha ebidensya? Thank you po. With the indulgence of Congressman Marlon, Mr. Chair, can I ask some questions to our resource speaker? Mr. Resource Person, you mentioned in your testimony during the last hearing in the Senate that you executed an affidavit of your informant in front of 7 PIDEA agents. Ilan po? Ilan lang po, hindi po 7. Oh, okay. But in your testimony, you mentioned about 7 agents knowing your operations in that mission. But my question, Mr. Resource Speaker, is about the affidavit that was sworn upon. My question is, who did the informant swear it before? Doon po sa lawyer, nung Legal and Prosecution Service. Pero hindi ko po kilala, hindi ko po kasi nakita during nung kanyang, nung minister itong confidential informant, wala po ako doon sa kabilang policy. Opo. Pero po, sa standard operating procedure po ng PIDEA, even sa mga notary public kasi, once that you execute an affidavit and swear upon it before a notary public, meron pong kopya yung notary public nung pinag-executan nyo ng affidavit. Di ba? Ang tanong ko po, meron po ba kayang kopya yung opisina o yung abogado na nag-swear ng affidavit na yun? Meron po. Sa tingin nyo ba, nandun pa rin ngayon yun? Opo. Okay. Hindi po ba meron po yung logbook? Meron po yung nakalista doon kung anong date, kung anong time, at yung mga sequences po. Di ba po meron yan? Maaari po. Maaari po. Ano po yun, Opo. Yun po yung gusto kong gawin ng PIDEA. Opo. Inutang nila Yes. yung kanilang mga abogado doon sa Legal and Prosecution Service. I-recall nila lahat ng mga abogado at yung abogadong duty noong particular na date. Halimbawa, March 10, 2012, nag-execute ng affidavit, halimbawa. Dapat, balikan nila yun. Kaya lang, ang problema po sa PIDEA, ayaw po nilang gawin. Ultimo po, yung computer na pinag-downloadan ng cellphone, kaya po na-download yung picture, yung limang picture, makukuha po yan pagka nagkaroon ng digital forensic examination dun sa mga hard drive. Kaya po, Mr. Chair, Yes, sir. yung po sana, if I can request a subpoena justice teco, no record ng notary public ng PIDEA, sapagkat
ano po, doon po kasi makikita po na doon po yung corroborative, that is going to be a corroboration. Doon sa testimony ni Resource Speaker Agent Morales tungkol doon sa kanyang sinasabi na yung kanyang informant nag-swear before the Notary Public of PIDEA at yun po mapuprove doon po sa logbook na yun. In fact, yun po dapat ang hiningi ni Senator Bato de la Rosa. Natapos na sana yan doon pa. Pero be that as it may, yun po yung request ko po, Mr. Chair, na isubpina doon sa STECOM natin. Correction, Mr. Chair. Yung pong nag-administer ng oath, hindi po notary public, kundi po siya ay authorized personnel ng PIDEA pursuant doon sa Section 84 ng Republic Act 9165 na may authority ang PIDEA to administer oath at mag-issue ng subpoena doon sa STECOM and attest to the handling. Pero ikaw lang may lawyer nyo noon, nung panahon na yun, di ba? So, madali silang makilala kung sino yung nag-vote. Ang problema nga, ayaw nilang malaman yung katotohanan. Hindi lang po. Totoo yung sinasabi ni Mr. Chairman. The architect. Totoo yun. Maganda yung maganda yung point ni Sir. Pero, ang problema nga, ayaw gawin ng PIDEA. Kasi nga, malalaman nila yung totoo. Agent Morales, ayaw nila ngayon po. Pero pag po ni Sara po, ipapasilbi natin yan. Yes, sir. Okay. Yun nga po.